nung kahapon, napaaga, flicker din. Nagamit na dito ni Pancake. Pinipitara si Canoneo. Ay, buhay! Buhay pa! Nandun yung motivational roar para isalba itong si Canoneo at sila pa na first bloodan. Grabe nga naman. Actually, si Modi pa yung nakakuha nun. So, nakita natin dito na for Guangzhou, lagi silang ready din na mag-respond agad, tumulong dun sa mga kampi nila. And for RLG, on the other hand, maganda na sana yung intention nila to pick off Canoneo on the earliest part ng laban na to. Ang kaso lang, again, hindi enough yung damage nila. Kulang na naman. Hindi pa nga talaga enough yung damage output niya. And for Canoneo to be alive, sobrang laking bagay nun para sa... hindi pa nga talaga enough yung damage output niya. And for Canoneo to be alive, sobrang laking bagay nun para sa Guangzhou. Importante para sa Guangzhou na ma-maintain yung early momentum and yung lead na hawak nila dito. Pancake, sumasama na rin dito kila Ashrit na mag-roam dito sa iba pang bahagi. Ngayon, babalik sila sa gitna. At nagpakita na rin si Metsi. Si Canoneo, nag-aabang na ng timing to, ha? Ayun na, nagbarko na. Ayun. Natamaan na si Hehehe. Buhay pa rin. Nagamit. Buhay pa rin si Canoneo dito. Binababara ng dapat ni Kampanya Ashrit. Nakabawi din naman siya dito. Pero may stop na gagawin si May. Ang kate ng damage mula kay X-King. At si Owl ay sumama na! Nakadalawa na kagad si Owl. Maagang pagbawi mula dito sa ating kababayan. Sabi niya hindi na pwede maulit yung nangyari kahapon. Oo nga. Hindi na ako magiging 0-5. 2-0 na ngayon si Owl sa early game. And doon din kasi sila nahirapan kahapon eh. Pinilit nila ng pinilit mag-early snowball. Eh yung isang Sora kasi, pagka level 4, doon lang papalagyan eh. And ngayon, natuto na rin talaga si Owl. Alam na nila kung kailan papalag and napakaganda rin actually nung pagpunta niya doon sa moment na yun kanina. That is why for Guangzhou, nasa kanila pa rin yung lead. Pero nandito pa rin ang pag-abante ng Radiant. Okay, nagamit kami ng Once Fury. Baba ng buhay ng Dragon. Umatras na rin siya. Si May na lang ang bababaran. At nakatay dito ni Hehehehe. At ang Guangzhou Gaming ngayon ay pupunta na sa Gitapagig. At si Daylight ang kanilang napatay. Grabe si Aula, napaka-aktibo. Napakasakit na rin naman talaga ng isang Sora partida. Hindi pa siya nakakapag-transform talaga. Yung makalipad dun sa pinakataas. 'Di ba? And hindi siya muntikan mahulog eh. Ang nahuhulog yung mga kalaban nila. 'Di ba? Si Daylight na naman ang nabigyan ngayon. And for Guangzhou, natutuloy-tuloy nila yung kalakasan nila dito. At kitang-kita natin sa Realme 15 Pro 5G or ating M7 official gaming phone kung paano nga ba mag-isunsin si Canoneo. Kaya sa mga Canoneo Natics, ganon yung mga pindutan. Kailangan may hawi ng buhok din yan paminsan eh. Kasama yun eh. Kasama sa combo yun eh. Pagka ano mo, diba, yung pasok, labas, tapos May hawi. may hawi ng buhok, diba? Importante yan para sa mga junglers. Guangzhou Gaming, siguro kung gusto nila na i-maintain yung ganito, baka mahirapan sila pagdating sa mid part. Kailangan nilang madaliin kailangan nilang ratarating kagaya ng nangyari kahapon kanina, nung game 1. Huwag nilang hayaan ang Radiance Legends Gaming SE na makadikit. Oo. Kailangan mauna sila dito kasi nakakita tayo ng sign of burst din naman na nagagaling kay Ashrit. Because as of now, he's on the level 7 and yung items na rin dito, actually, chop suey item build din ang ginagawa dito going for the War Axe. Diba, nag-Fury Hammer lang siya. Pero, nandun kasi yung damage sa early game ng isang Hayabusa. And mukhang nirerespeto ring naman talaga ng Guangzhou Gaming yon, lalong-lalo na nagiging maingat din sila. Kaso lang, kung kanina yung Lunox na gamit ni X-Ying, hindi na mamatay ngayon, parang willing siya mag-frontline. Willing siya na siya yung mauna para makalamang talaga dito ang Guangzhou, pero nag-transform na Shaol. Okay, may sipa rin na hamok dito sa X-Ying Pinuwans Fury na nagamit, talo na ng dalawa. Pero si Pancake Boy pa rin naman. Nagkakagulo din dito ang Radiance Legends Gaming at ang Guangzhou. Patay na kagad ditong si HHN. Hindi pa pala tapos ito. Round number 2 na napagting Summer Force. Pwede mag-atrasan ng Guangzhou. Pero tumalon muli. Dito ang mga miyembro ng Guangzhou. Owl ay unstoppable na. Nagamit yung Shadow Kill. Pero apat-apat ang naghawak ang kamay. Pero si Canoneo sa likod. Hinahabol si Pancake. Pre, na-miss kita. Payakap naman. Pero napatay. Nadiinan ng yakap. Daylight. Ngayon ang pinagtutulong-tulungan, X-Ying and si Owl. Kasama na rin dito si May. Pero kakalmahan na muna ng Radiance
Ayaw na nilang pagpahingahin dito si Ashlet, ha? Ayaw na talaga. Men, may mini reunion dun sa baba kanina eh, no? Pero since nabuhay naman si Pancake, ang hindi nabuhay, yung mga kampi niya at yung Turtle, nakuha na rin dito ng Guanzo Gaming. Ang dami rin pala talagang nagtatransform dito sa Guanzo Gaming, no? Nandyan si Owl, nandyan si Modi. Dagdag pa natin yung Valentina na akala mo, Valentina lang, bigla-biglang nagiging show. Or kung sino man yung gusto niyang piliin dito sa RLGE. Plus, yung pagiging synchronized nga nila, parang once tumalon na si May, ready mag-all-in yung mga kampi niya eh. Yan nga eh, kasi may extra HP din naman na nai-create. Oy, Sipa! Mula dito kay Xing. Stomp mula kay May. Lalaban na rin dito si Owl. Oy, mainit si Owl, ha? Masakit na rin yung mga damage niya. Oh, okay. Thunder form. Ay, ito, nag-transform na naman. Wala. Nakita, nasaan si Ashrit. Ashrit? Nakita at lumipat dun sa likuran. Naku na, ipit siya. Nagamit yung Shadow Kill, pero wala na siyang pang-atras. Dahil nagamit na nga niya yung kanyang Quad Shadow at malayang aagaw na naman ang farm dito ang Guangzhou Gaming. Pipiliting pigilan ng RLGE. Pero napapata sila dito, ha? Hindi, ganda nung ginawa niya eh, kasi ayaw niyang ibigay Oo. kay Canoneo. Alam ko, Canoneo, gumagawa ka na ng fanbase mo. Oo. Pero sabi ni HHN, hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Hahatakin ka namin. Pababa. Di ba? Hindi mo makukuha yung orange Ayaw, buff. ayaw. Ang tagal niyan, ha? Yung orange buff, actually, nalilito na rin yan. Eh. Saan mo talaga ako pupunta? Ayan, tinan natin. Sa gitnang bahagi ata, ang plano ng Guangzhou na basagi na ito. Alam mo, hanggat hindi na mabasag kasi ang mid, hindi luluwag yung mapa dito ng Guangzhou Gaming against Radiance eh. Ayun din, parang kahit anong pagpunta nyo dyan sa mga jungle camps nyo, baka mahirapan flicker! Ayun na. Tinoptic play pa. Ngayon, nagamit yung Minoan Spirit. Pinaka si Pancake! Walang naging sapat na follow-up dito ang Radiance Legends Gaming SE. Oh my goodness, sayang yung sipa na yun, ha? Pagkasipa, nilamparahan lang Wala eh. tinutukan lang ng lampara eh. Nabigyan ng spotlight yung nasipa. Oo. Ang kaso lang, hindi natin nakita si Pancake pa yung nabigyan. And yun talaga yung ano eh, Ay! crucial and risky. Pero ngayon, sasayaw sa Daylight. Okay, nalabag yung Shaman Force. Si Aul nababan ng buhay, pero nag-transform na rin siya. Nagamit na rin yung Crimson Beacon, Petrify, and nabitawan na! Ngayon ay hindi pa tapos ang laban kasi si Olin napapatay din. Shutdown kill para dito kay Owl. Pero hindi pa sila tapos dito. May ay tamang hilamang. Ababan na kanyang buhay pero tinututukan pa rin siya dito ng flashlight. Habang sa kabilang panig ay si Modi tuloy-tuloy lang. 4-0 and 2 na KDA. At si Canoneo, pre. Ano lang, may sariling business sa ibaba. Sige, laban lang kayo dyan sa taas. Basta ako, magpapayaman ako dito sa baba. And actually, si Modi and May, parang ano no, sanggang dikit din talaga sila. Hindi mo mapaghiwalay. And yung pagbabad din nila kay hehehehe kanina, parang nakikiliti lang sila. Diba? Tapos ihil lang ulit ng Minotaur and bumabalik lang talaga yung buhay dito. And mahirapan talaga yung Radiance Legend dito tumagal kasi nga kulang talaga sila sa burst. Not unless maproteksyonan nila si Daylight. Uy, pumapasok-pasok na naman si Owl, ha? Again, hindi ko sure kung kanino napunta yung shotdown goal dito kay Owl, pero malaking tulong yun para sa Radiance Legends Gaming SE na maiahon itong kahirapan na kanilang nadadaanan. Ayaw talaga ibigay yung purple buff. Ngayon papasok na si Owl. Nagamit yung Crimson Beacon, hehehe. Nakuha, matagumpay nila nakuha yung purple buff. Pero si Owl, eto na. Ibang klaseng Sora na yung nakikita natin, pre. Ito na yung mga palaban na Sora eh. Kahapon parang pang-checkping lang yun eh. Oo. Di ba, bumawi yun ng late game, pero ngayon mula early game up until 9 minutes, talagang pinapakita ni Owl na nagbago na rin talaga siya. Di ba? Meanwhile, for RLGE, we're seeing a sign of life, sign of damage coming in from Daylight. And napag-usapan nyo nga din kahapon sa panel na parang si Daylight din talaga yung isa sa nagiging key player para dito sa RLGE. And definitely, kailangan nilang mag-revolve papunta kay Daylight. Ang kaso lang, siya yung nauuna dito, ha? Oo nga eh. Siya yung nag-check ng boost. Yung palaban kasi talaga si Daylight eh. And isa to sa mga star talaga no, ng team na ito. Well, makikita natin ngayon na kung paano magiging next na hakbangin nila. Ngayon, hehehe, available ang kanyang Sky Pierce, Shadow Kill ay nabitawan. Sakto rin yung Petri. Ngayon si Modi ay nasipa, 4 na miyembro ang nagtutulong sa kanya. At si hehehe ay nakakuha na ng kill. Nakasak na rin ang Piercer finally. Si Paul, nagwawala na, nagamit na yung Winter Crown sa may flicker pa atras. Dalawa kagad ang nakitil. Si Modi lang ang naging kabayaran. Pero masayang-masaya ang Guangzhou doon. Sobra. Lalo-lalo na
Hindi in-expect ni Daylight na ang daming nakaabang sa mga brush area dito. Sa jungle camps pa nila, Oo. doon pa sa area ng jungle nila. And for Guangzhou, na-maximize lang nila yung 6k gold lead na meron sila dito to the point na even ang isang Harris kaya nilang i-burst down agad-agad. So, tama ka, yung kamatayan ni Modi hindi yun totally nagmamatter para sa Guangzhou. Kasi tingnan mo, itutuloy lang nila yung pagwawala dito. Si Owl nag-transform na naman. Depende rin sa mood ni Kuya Owl, no? Kung ano yung gagamitin niya. Kung Thunder form ba o yung Cloud form Kaso ngayon for Radiant, kailangan nilang dumipensa dito. And feeling ko madedepensa naman nila yan since first Lord pa lang naman to ng laro. O kaya, sinulubong na nga rin sa itaas si Daylight yung Lord pero hindi niya totally na mapapatay. Makakalapit pa ata ito. Kailangan hawakan ni Pancake pero maiipit ata siya. Makaka-transform na rin. Black Dragon form may nagamit. Atrasan muna ang apat na miyembro ng Radiance. At malayang makukuha yung Torre na ito. Hindi man lang makasagot ang Radiance Legends. 9k na yung gold lead ng Guangzhou. Unti-unti pang lumalaki at lumulobo ang lead dito ng Guangzhou Gaming. Kung kanina nakakuha pa ng isang Torre, ang RLGE, ngayon tila mas protected na ng Guangzhou Gaming yung kanilang mga Torre, yung kanilang jungle camps as well. And hindi nga lang yung lugar nila Yung lugar din mismo nagagalawan dito ng RLG. Hinaharangan na nila. Oo. Hindi naman si Owl. Wala. Siya na rin mismo yung maharap dito. Parang pag available yung kanyang ulti. Pero wait lang, mukhang mapapaliktad. Oy, napagamit pa ng Winter Crown. Shadow Kill nagamit na rin kagad. Pero sakto din! Yung Minoan Fury, dalawa nagtalo na ni Heaven a kill. Pero hindi pa tapos ang bakbakan na ito kasi ang Guangzhou Gaming ay pasugod na naman. Ang baka ng buhay ng He. At finally, mapapatay siya dito ni Modi. Round number 2, tatlo lang ang natalaga para dumipensa dito sa Radiance Legends Gaming SE. Basag na yung Torre sa Bipoto, nag-aabang na si Xing. Wala rin naman siyang ultimate na gagamitin dito. Kaya bang i-end ang Guangzhou? Pero pipiliin na lang nilang umatras. Nahirapan doon, na-bait out doon yung RLGE. Hindi nila alam kaya palang mag-grow as a player ni Kuya Owl. Diba? Pagkapasok, biglang Winter Crown Diba? And for RLGE, nakita natin dito, hindi talaga enough yung damage nila to burst ang hero. Diba? And ang problema, hindi rin naman enough yung sustainability nila para bumabad sa team fights. Kasi kung sasabihin natin, sustainability, nakay May yan Diba? Mag-heal lang na mag-heal yan. Frontline lang na frontline yan. Pero si Pancake nakita lang kabilis i-burst down yung dapat pinakamakunat sa RLGE, pinapalambot lang ng GCG. Napakahirap nito, no? Lalo't wala ang presensya ni Pancake. Wala talaga magiging contest. Dito ang Radiance Legends. So, ang goal na lamang dito ni Ashley kahit papano ay matulak yung itaas na yung ibabang bahagi. Pero medyo medyo mahirap na tagpo para sa RLGE. Dahil nga naman kompleto silang lahat. Halos paubos na lahat ng mga Torre dito ng Radiance Legends. And yung Lord, hindi pa man ito yung enhance. Pero kasi may mga kasamang mega to May mga mega minions to Kaya nga So anytime baka din makita tayo ng setup to. So anytime pwede ring matapos to ng GCG if magkakamali ng depensa ang RLGE. Pero pwedeng ito rin naman yung gamitin ng RLGE para makabawi. Kailangan lang talaga mabuhay ni Daylight. Kaso lang, ang dami niya ring iisipin dito. Lalong-lalo na for this game, si Owl yung nagpapakitang gilas sa atin. Di ba? Siya yung ready. Lumaban. Pumasok dito, nag-transform na agad. Okay, si All pumasok na. Nilapag-isaman force na nababan ng kaguluboy ni Ashrit. Nagtalo na rin ng mga miyembro ng Radiance Legends. Shadow Kill ay nabitawan na ni Ashrit. Makakuha siya ng isa. Yung Lord ay nasa itas pa. Pero si Kano na yun nakapitas na rin ng isang kill. Habang si Hehe nakabawi din. 4v3 ang magiging aksyonan. Pero parang medyo maaga ata yung dive dito ng Guangzhou. Gusto nilang surpresahin at gulatin yung RLGE pero tila ba prepared at ready yung RLGE doon. Diba? Meron mga Winter Crown na binilit ginamit dito ang Guangzhou. Pero again, nasa loob sila ng base. May Torre pa doon sa gitna. So parang naging 5 versus 6 yung laban Diba? May kakampi pang addition dito ang RLGE. And that space, that time, pwedeng gamitin niya ng RLGE para kahit paano umabante paunti-unti dito sa laban. Pwede yung gitna, Pancake, yung targetin nila, pero nandyan si Canoneo. Parang dumating na. ibibigay talaga
ibibigay talaga natin yung spotlight kay Canoneo kasi parang naging ano na naman siya doon, no? Superhero. Oo. Hindi nyo pwedeng kunin yung gitnang tore namin. Grabe si Aulo, talagang palaban, Thunderform kagad. At napaatras kagad dito ang Radiance Legends Gaming. So ngayon, kakalmahan nila 7.2k. Kahit pa paano naman nila pababa yung almost 10k na gold lead na hawak dito ng GCG. Pero tama ka doon eh. Kailangan nating ibigay na talaga lahat dito kay Daylight. I think curious ako doon sa mga next na items niya. Pero for sure, naka Holy Crystal na to. Kung ganun man, mahihirapan na ang Guangzhou. Kailangan nila ikonsidera at mahapdi-hapdi na rin ito. Kasi si Ashrit, alam ko second item niya, kagad siya, nag-Malefic Roar kagad siya. Para pambutas dun sa mga frontliners dito ng Guangzhou. Okay, so may damage naman na sila. Kahit Diba? paano, yeah. Nandun na rin naman yung pantunaw nila. Ang tanong na nga lang, magiging enough ba at kakayanin ba nila yung 5 versus 5? Lalong-lalo na magkakalord ngayon. Naka-slow push yung itaas na minion wave dito ng GCG. So hindi na nga sila umabante pa or hindi na sila umangat pa doon. And now, nakapwesto na ang GCG doon sa Lord. Meanwhile, for RLGE, magde-def pa yata si Ashrit sa itaas. So pwedeng i-burst to ng GCG. Pwede nilang gawin yan. I-clear lang yung gitna. Si Pancake ay inaantabayanan lang itong si Ashrit. So alam nila ata at may ideya sila, no? Hawak-hawak din yung entry points. Nakita na with the Mountain Shocker. Kalahati na yung buhay ng Lord. Dadaba si Modi. Transform na rin sa Thunder. Black Shocker 4 mula dito kay Modi. Papasok si Pancake. Pipilitin niya si Riva pero hindi kayo ginamit niya para makatras lamang. Kaya lang hindi siya makakatras sa kamay ni Owl. Tuloy-tuloy sila dito. Hahawakan ng panandalian yung Lord. Itutulak ba ng Guangzhou yung gitna? Pero nandun yung Shadow King, kaya lang hindi pa sapat ata yung damage. Dahil this time ay nagamit na rin yung 25. Patay ba dito si HHN? Sa likurang bahagi ay may nagaganap din. Si Ashit ngayon ay pinagtutulong-tulungan. Nagamit yung Shadow King. Buti na nakabili ng immortality din si Canoneo. At mamamatay si HHN sa likod. Ashit ngayon, mapapakwad Shadow na lang. Inaabangan ni Modi kung saan patungo itong si Ashrit. Pero may minion sila agad sa gitna. The buy and sell mula kay Canoneo. That prevented RLC na makapitas pa ng isa pero hindi nila mapipigilan. Kaya ba? Tila ba yung pag-end yata ng GCG? Naku, hindi ata nila kaya. Dalawa ang natitirang miyembro ng Radiance Legend na didepensa dito. Nagkakabit na ng mga Shadow Kill. Pero tuloy-tuloy pa rin ang Guangzhou Gaming. Napag-isaman force, kaya pa ata nila depensa. 6 seconds para kay HHN. Pero si Pagi, nababa na ng buhay. Napatay siya nun siya. Essence mula kay Modi. At ang Guangzhou Gaming ang magwawagi